para sa malasakit sa bayan. Buong puwersa ang magtutulungan. ABS-CBN Regional, in the service of the Filipino. Manipod, iti ABS-CBN News Center. Isang giliyon, kinapugno. Dayto, TV Patrol Ilocos. Naimbag na oras, Ilocan dyan da kami dagiti patrolyo. Agseserbi kada kayo sa dinuman, apaset Ilocos. Plano ati panagbalin nga eco-tourism destination iti Iliti Karasi. Mapapintas pa yan ti Aglawlaw ti Dam. Agpat patrol, dayan di. Nadalos ken nalamis ti danom. Daytoy adam iti barangay Barbaqueso iti Karasi, Ilocos Norte. Araso na turturungenen dagiti mahilig nga agpiknik. Mapapapintas pay ket din iti Aglawlaw. Kasko may iti pan nakipatakder dagiti Nayon a Cottage. May isa pa iti pan nakipatakder ti Convention Center. Iti makawi boya sir aket nadalos deti danom na presko sa may sa awamiti balbalay dita sorong na sir. Talaga nga agapo iti nadalos nga danom na iti sir. Paano ngamin amam-amu ti Karasi kas eco-tourism town. Malaksid iti dam. Makita iti Aglawlaw dagiti kabanbantayan asigurado amarelax ka. At medyo mariro upat nga waterfalls. Kahit miti paramit ti trail, foot trail, kajak makayat nga dumanon ti lugan, nanuhan nga maperdi digiti natural resources tayo. Tamnon makadanon digiti mayat nga magmag na nga mangpasyar ka digiti waterfalls mo. Inkariti lokal a gobyerno, iti panang patali na edi nalinis nga Aglawlaw iti Nasowa Dam. Awan man ti makuna adakkela negosyo iti Karasi. Ngemang namnama ti mayor ababayan iti kampanyada, amang ipromote ti ecotourism adda amam amo ti Karasi. Dayan di, ABS-CBN News. Dagiti kang runaan na damdamag arebengyo amamuang itangal daw daytoy di TV Patrol Ilocos. Tikan kanayon, ngayon kayo mapangnamnamaan ti anyaman nga oras. Ken sanggiryo iti kinapudno. Siak ni Grace Alba. Timbag nga oras yo kapamilya. Live mula sa ABS-CBN News Center, Batangas. Ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Magandang hapon, Southern Tagalog. Tinututulan ng ilang residente ng Lian, Batangas ang ipinapatupad na ordinansang paniningil ng 25 pesos na environmental fee sa mga turista. Nagpapatrol Maris Laksamana. Resort owners, lahat po ng nasa baybaydang ay apektado. Nagtipon sa tapat mismo ng munisipyo ng Lian, Batangas ang ilang residente kaninang umaga. Halos lahat may tangay na tarpulin, pero iisa ang mensaheng gusto nilang iparating. Ang tigilan muna ang paniningil ng 25 pesos na environmental fee sa mga dumarayong turista sa Lian, Batangas, partikular sa baryo ng Matabungkay at San Diego. Ito ay base sa inaprobahang ordinansa ng lokal na pamahalaan noon pang Agosto at sinimulang ipatupad nito lamang Enero. Simula raw kasi nang ito'y maipatupad, nabawasan ang bilang ng mga turistang pumupunta sa kanilang bayan. Dahilan para maapektuhan ang kabuhayan ng ilan, gaya ng kay Fidel na sa pagpaparke ng bangka lamang nagmumula ang kinikita sa araw-araw. Dati-dati napaka-alwan kumita dahil maraming case na napunta. Ngayon, medyo nahirapan kami gawa ng
tayo mayor ginawang 25 pesos ang entrance. Di nababawasan na ngayon ng tao. Yun lang ay binubuhay namin sa aming mga pamilya. Daing nila, itigil muna ang paniningil at mas pag-aralan pa ang ipinatupad na ordinansa. Ang masama ho niya, nagbabalikan yung aming mga bisita. So nasisira ang turismo sa bayan ng Lian. Hirap na hirap kami para maka-encourage na pumunta rito. Inimpose nila yung 25 pesos. Wala rin umanong public hearing na isinagawa bago ito aprubahan. Hindi po nagkaroon ng maayos na konsultasyon sa mga tao. Hindi po kami nagkaroon ng public hearing, kundi private meeting po ang nangyari sa amin. Ikinababahala rin daw nila kung saan mapupunta ang kinokolektang pondo mula sa mga turista. Yung loan na niloan nilang 100 million, may problema ho dyan. Ang dami-daming diversion na napunta kung saan-saan lang. Depensa naman ng Sangguniang Bayan, nagkaroon ng public hearing bago nila tuluyang paaprubahan ng panukala sa punong bayan. Bakit po hindi nung deliberasyon kayo pumunta dito na may pagkakataong baguhin anumang nilalaman ng proposed ordinance? Ipinaliwanag naman ng pamunuan ng Lian, Batangas ang layunin ng nasabing ordinansa. Kumikita yung kada area ng malaki to improve their respective municipalities or cities. Kailangan yan. How would you expect a certain third-class municipality to have a revenue kung hindi mo i-impose yan? May ordinansa naman to. Ang 25 pesos na environmental fee, may iba't ibang sektor daw na paglalagyan. 5 piso para sa turismo, meron din para sa ilang barangay na nakakasakop sa mga tourism establishment. May nakalaan din para sa College Educational Fund, Waste Management at General Fund ng LGU. Binigyang linaw din kung ano ang pinaggagamitan ng umano'y inutang ng lokal nilang pamahalaan mula sa Development Bank of the Philippines. So, lahat ng sektor ay binigyan. Ang malaki lang ay dito sa tourism. Kasi dito tayo kikita ng pera. Maninindigan naman daw ang pamunuan ng Lian sa ipinatupad na ordinansa at hinihingi nila ang pangunawa at kooperasyon mula sa mga residente. Mariz Laksamana, ABS-CBN News. At yan ang TV Patrol Southern Tagalog. Maraming salamat at magandang gabi. Agi sa paghulir sa banwa, tanang puwersa agaburunyugan, ABS-CBN Palawan, sa serbisyo ang mga Pilipino. Mula sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center, kini ang TV Patrol Southern Mindanao.
Nangandam na mga Filipino-Chinese sa syudad sa pagsugat sa Year of the Fire Rooster karong Sabado. Apil sa naka-line up nga aktibidad, ang concert ug mga padula ato sa Chinese New Year. Ani ang report. Hitak na ang mga baligyang pampaswerte sama dinhi sa usa ka mall sa JP Laurel Avenue sa Davao City. Si Maria Tita dugay nang nagatuon niini tungod kay sumala niya miarang-arang ang iyang kahimtang. Murag ka nang dali ra ka kitag kwarta. Nyang imo pong kanang mga kanang kuan sa imong hangay mga anak makadali ra sa makatudog trabaho anak. Gawa sa traditional Chinese characters, halinon karon ang mga rooster figurines tungod kay Year of the Rooster karon. Halinon sabang holo ang nga ibitay sa kwarto alang sa good health. Hasta ang inggota nga nagsimbolo og abundance. Ug syempre, naasabang tikoy alang sa maayong panaguban sa pamilya. Daghan-daghan na may customer nga nagapalit og mga ingani, pang-pungsay mang. Mura mo og makapagaan daw sa ilang kuan. Mura na ay moabot ng mga wealth enhancer. Halinon sabang mga lock enhancers sama sa keychains ug amulets. Kani siya ma'am kay Holy Trinity Horses. Para na siya to activate success in work. Daghan sabang nagapalit og mga Chinese traditional costume. Plastado na sabang mga aktibidad alang sa Chinese New Year nga himon sa People's Park. Dunay mga performances og banda gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 12 isip pagsugat sa New Year. Nasab na pulo ka mga stalls nga magbaligya og mga Chinese food. Duna sab hip-hop contest. Maraming mangyayari, magpa-participate yung iba't ibang mga Chinese schools natin. And of course, meron tayong mga stand-up comedians, meron tayong mga live bands, meron din pong balloon drop. Oo, kasi para maraming ingay, ganyan, and mga confetti blast. Abli sa tanan ang selebrasyon. Sa unang higayon, mubiyahe ang Davao delegates aron mag-perform sa Hong Kong Chinese New Year Festival. Ipakita nila ang gipasigarbong Kadayawan Festival sa syudad. Kapamilya, maukad to ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Pinagi sa pagpakabanan sa Matagusa, makabot ang mga paglaom sa kinabuhi. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami ug among ihatod kaninyo bisan asa ka man sa kalibutan. Mayong hapon.